Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Time check mga kakampus. Ang oras ay 3:43 in the afternoon. Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto. Kasama ang mga guro at estudyante ng Cabangan High School. Dito sa Campus Connect. Hello mga kakampus! Narito na naman tayo sa programang Isang Boses, Isang Koneksyon. Ito ang Campus Connect. Ako si Irene Ruga. At ako naman si Jason Eckel. At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platform sa FB, Care 104.3 The Way FM, sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM, and sa IG at Care 104.3. Or sa mga nasa Careans Official GC ay pwede po kayong mag-chat. Meron din tayo, Sir Jason, ditong contact numbers. Smart 0998-843-0573. Yan. Okay, sa ating mga listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy lang ang saya at balita. Kaya tutok na sa Campus Buzz. For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz. Naging matagumpay ang 3 araw na pagdaos ng Year-End Performance Review ng Cabangan High School. Masayang idinaos ang Year-End Performance Review at Gender and Development Activity noong December 17 hanggang December 19, 2025 sa Sun Valley Resort, Bakakay, Albay. Naging resource person sina Ginang Salome Masinas, ang punong guro, Michael Angelo Delgado, ang itinalagang kawaksing punong guro, at Kurt S. Rastrulio, ang guidance counselor. Maliban sa seminar, nagkaroon din ng presentasyon ang bawat grade level at nagkaroon din ng pa-raffle at games. Yan, parents class graduation, katuparan ng pangarap at patunay na walang pinipiling edad ang pag-aaral. Matagumpay na nagtapos ang parents class sa Cabangan High School, Disyembre 19 na pinangunahan ni Evelyn Arimado, Department Head ng English, katuwang ang Kiwanis Club. Nagpakitang gilas ang mga magulang sa kanilang presentasyon at nag-enjoy sa mga games. Higit sa lahat, ang iting masisilayan sa kanila nang tumanggap ng sertipiko ng pagtatapos ay nagpapahiwatig ng pag-asa. Hindi lamang yan ang hatid namin sa inyo, dumako na tayo sa Talas Isip. Kaisipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip. Yan, Sir Jason, nandito na naman tayo sa Talas Isip. Tingnan natin kung sino na ang ating mga viewers at sa ating mga listeners po dyan. Yan, wala tayo ngayong pahuhulaan. Magbabahagi lang tayo ng ilang kaalaman
tungkol sa pagdiriwang ng Pasko. Yan yung aking mga Apollo babies. Asa na kaya? Wala pa sila. Siguro mahimbing ang tulog dahil sa panahon. Ano, Sir Jason? Oo nga, at saka maulan ngayon. Malamig ang Opo, malamig ang panahon. Maginaw. So habang naghihintay nga ako sa iyo kanina, parang makakatulog na ako doon sa room. Mas malamig doon, ano? Mas malamig. Yes po. Yan. So ang ating talas-isip, alam mo ba na ang Pasko ay ipinagdiriwang bilang paggunita sa kapanganakan ni Hesukristo. Ito ay isang paalala ng pagpapakumbaba, pag-ibig at pag-asa. Sa Pilipinas, mas lalong nagiging makulay ang selebrasyon sa pamamagitan ng simbang gabi. Yan, Sir Jason, ikaw ba ay wala pala kayong simbang gabi? Ano, Sir Jason? Kami lang pala yun. Yan. Pero marami kayong gawain din, Sir Jason. Oo naman, ma'am. Yan, simbang gabi, parol, kantahan at Noche Buena na pinagsasaluhan ng buong pamilya. Ngunit higit sa lahat, higit sa mga ilaw at handaan, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit sa kapwa. Ito ay isang paalala na sa simpleng paraan maaari tayong maging ilaw sa buhay ng iba. Hindi lang tuwing Pasko, kundi araw-araw. So ito ang Pasko, simple, makabuluhan, at puno ng pag-asa. Yan mga ka-campus, nandyan na si Sir JD Buendia, Sir Jeric. Hi, Sir Jeric. Good afternoon. Yan, sabi niya, hello po Ma'am Irene and Sir Jason. Merry Christmas po. Yan, Merry Christmas. Gusto ko ring batiin, Ma'am Irene, ng aking kaibigan si Jeric Almoraji. Good afternoon. And si Tin. Hello, Tin. Good afternoon. Yan, andyan si Justin. Hi po Ma'am Irene and Sir Jason. Yan. Hi, Justin. Yan. So sila ay nanonood sa atin. Meron tayong 7, nakikita ko sa screen. Yan, nandyan din si Care Anthony Bron. Good afternoon po, Ma'am Ruga and Sir Jason. Good afternoon po. Yan, so nandyan na pa. Isa-isa na silang nagigising. Sabi nila 3:30 na. Lampas na pala. Yan. Yan, ngayon dumako tayo sa ating Teachers Talk segment. Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk! Yan, kanina Sir Jason, sabi ko, yan, maging ilaw tayo sa buhay ng bawat isa. Hindi lang tuwing Kapaskuhan, kundi araw-araw. So patuloy tayong magbibigay liwanag, hindi lang sa silid-aralan, kundi pati sa ating mga puso. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, sabay-sabay nating balikan ang kahulugan ng pagdiriwang ng Pasko. Kasi ito na Sir Jason yung medyo nakakalimutan, no? Kailangan nating ipakilala, ipaalala din natin. Ipakilala natin sa mga kabataan natin ngayon. Kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko, di ba? Isang pagdiriwang na higit pa sa regalo at handaan, kundi puno ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Mga ka-campus, kasama rin natin ang aming nagiging special guest co-host sa Campus Connect pagka ako'y wala, ma'am. Ay, Opo, handang sumaklolo, no? Pag free din si Boy Scout. Yeah. Yan. Guest co-host natin sa Campus Connect ang Cabaangan High School Governance Elected Co-Chairperson, si Sir Christian Jesus S. Huelva. Samahan ninyo kami sa hapong ito at magbahagi sa comment section kung ano ang Pasko para sa inyo. Yan. Hello, Sir C. How are you po? Parang hindi tayo magkasama-sama kahapon. Oo nga. Hello, Yan. Mamay. Hi, Sir Jason. Hi, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Yan. Sa ating mga viewers and listeners po dyan, sa ating mga listeners, pwede silang mag-text para ipaabot yung kanilang ano yan sa loobin, opinion kung ano ang Pasko para sa kanila. Sa ating mga viewers po dyan, maaari kayong maglagay po sa comment section kung ano ang Pasko para sa inyo. Babasahin ko po ang inyong mga comment, mga i-share na messages. Yan si Vince Garcia. Hi ma'am and sir. Hello Vince. Hi Vince. Yan. So yun Sir Jason ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi kahapon,
Narinig nyo ba at napanood nyo naman si Ma'am Mel, si Ate Mel at si Pastor Abel? Yan, di ba so yung kinanta nila, ano ba ang Pasko sa'yo? Actually, Sir Jason and Sir C, first time ko yun na narinig na song. Na ano ba ang Pasko para sa'yo? Kaya habang kumakanta sila, tinitingnan ko yung lyrics doon sa screen. So pinapakinggan ko sila yung lyrics, tinitingnan ko sa screen. And then kapag ang ganda pala ng kantang 'yon. Sabi doon, ano ba ang Pasko sa iyo? Ang sabi doon sa kanta, ito yung sabi sa lyrics tungkol sa ang Pasko ba ay kasiyahan at aginaldo, kasuotang bagong-bago, sariling kasiyahan. Ang Pasko daw ay pagsilang kay Kristo. Hindi ko kasi kayang kantahin, Ate Mel. Kaya binabasa ko na lang. Ang Pasko ay pagsilang kay Kristo, isinilang para sa akin at sa iyo. Sa Kalbaryo'y tinubos tayo. So ang tanong, tinanggap mo na ba si Kristo bilang tagapagligtas mo? Ang pag-ibig ng Diyos ipinadama ni Kristo. Yan. Okay, parang alam ni Sir CJ yung Personal ano composition ba yun ni Ma'am Mel? Mukhang personal composition yata ni Ma'am Parang Mel. hindi naman kasi hinanap ko sa YouTube. Nakita ko, it's a worship song. Ang ganda ng song. Kaninang umaga, yun yung pinapatugtog ko sa cellphone ko habang may ginagawa ako. At napakagandang pakinggan, ulit-ulit. Yan. So, ang ganda, diba? So, dapat yun, kapag yun yung pinakinggan ng ating mga kabataan ngayon, yung mauunawaan nila agad ang tunay na diwa ng Pasko. Tama ba, Sir Jason? Sige. Pag-usapan natin ang diwa. O ano nga ba? Sagutin natin yung tanong, Ma'am Ay. Ano ba ang Pasko sa'yo? Let's start with Sir CJ. Yan. Sir CJ, ano ang Pasko para sa'yo? Sa akin siguro, pag sinabi nating Pasko or Christmas, generally, iniisip di ba natin, it is a time for family, time for love, and Nabanggit yung love. Babalikan natin mamaya. time for giving. Sabi nga nila, di ba, it is a celebration of hope, joy, and renewal. So, but for us, many Filipinos, and for many Filipinos, it's a reminder of the importance of faith, family, and community. But personally, para sa akin, ang Pasko ay parang isang, di ba kahapon nabanggit ni Pastor, na yung Pasko daw is parang Olympic game. May mga nagtatagumpay. Ito yung mga nananalo, di ba, ng mga medals. Yeah. May nananalo ng gold, may nananalo ng silver, at may bronze. Ano at may yung pinakamalungkot doon, sir? Actually, ang pinakamalungkot daw doon is hindi yung last bronze or yung participation. Yung bronze or yung kung hindi, yung nagsi-silver. Yan, di ba? Ang ganda nun ng sinabi ni Pastor Abel Bausa. Tapos yun ang nabanggit ni Pastor na merong nakikilahok lang or yung mere participants lang. Yeah. So maraming ganun, di ba, sa nowadays. Hindi naman lahat, di ba, hindi lahat nagse-celebrate. So para kung i-compare natin siya as parang sa Olympic game. Pero para sa lahat naman kasi ang Pasko ay simbolo ng pagmamahal, pagkakaisa at pagbibigayan. Tulad din ng mga medalist siguro sa Olympics, may mga taong nagtatrabaho or pinagsikapan, mag-practice, mag-training para manalo. Magtatrabaho ng gusto para makamit yung kanilang pinapangarap. Yun nga, pagkapanalo. Pero ang tunay na diwa ng Pasko ay para sa akin yung pagiging present. Kasi nabanggit din, di ba, kahapon ni Pastor, yung pagiging present, makasama natin personally yung mga mahal natin sa buhay. So yung parang bang mere presence natin, di ba, kahit walang regalo, kahit walang bonggang celebration or ingranding handaan, yung mere presence lang natin siguro sa mga loved ones natin, mafe-feel na natin, di ba, yung happiness. Yan. Sino yung loved ones na yun? Sir Jason. Ikaw, Sir Jason. Mamaya natin balikan yun. Mapapahaba yan si Sir sa mga loved ones. Sa akin, Ma'am, ay basahin ko muna itong comment ni Justin. Yes. Sabi niya, para sa akin, ang Pasko ay isang panahon ng pag-asa, pag-ibig, at pagmamahal. At ito ay isang espesyal na okasyon na nagbibigay ng kagalakan
at kasiyahan sa mga tao. Yes. Yun, tungkol kay, sabi ni Justin. Yan. Ano? Sa meron si Justin na nabanggit dyan, kagalakan at kasiyahan. Yung kagalakan is joy, kasiyahan is happiness. Sa akin, ma'am, ay, syempre tayo, we are teachers, ano? Pagka tayo nagsishare, dapat buo. Di ba, no? Pero maititira ka dapat sa sarili mo. Hindi, ang katotohanan kasi, when we're talking about the truth, yung Opo. katotohanan, hindi siya pwedeng kulang. Hindi mo siya pwedeng tawaging katotohanan kung kulang siya. Di ba? Pero di ba sir, Dapat minsan buo. binigay mo na lahat, kulang pa din. Dapat holistic siya. Oo, no? dapat buo siya. Okay. Parang ganito, ang isang piso merong 100 sentimo, tama? Pag binigyan kita ng 98 centavos, itinuring mo siyang piso, hindi yan piso. 98 centavos lang yan. May kulang. Para matawag mo siyang buong piso, kailangan buo. Ang katotohanan ng buong piso, dapat may 100 sentimo. Di ba? So, ako magsishare ng aking dito sa Pasko. Sa abot ng aking mga kaya, no, doon sa aking perspective din bilang Christian, na nakakaligtaan kasi ng maraming tao pag sinabi natin Pasko, yung petsa ang iniisip ng tao. Tama? Pasko na ngaya. Hindi pa, 24 pa lang. Di ba? So, ibig sabihin, yung 24, hindi Pasko sa kanila. Pabalik. Lumalabas sa maraming tao, dapat 25. Kasi pag 25, Pasko yun. Di ba? Ano ba ang Pasko? Ang tanong, sino ang Pasko? Di ba? Ang Pasko kasi, si Kristo yun. Yes. Hindi yun yung petsa, hindi yung selebrasyon, hindi yung petsa, kung hindi yung ipinanganak. No? Pero sa Biblia, wala kang makikitang date ng pagkapanganakan ni Kristo. Yun ang katotohanan. Pag sinabi kong 25, ay hindi katotohanan yan. Di ba? Sabi ko nga kanina, in-establish natin, ang katotohanan dapat buo. Sa buong Biblia, walang nakalagay na petsa. Pero syempre, nirerespeto natin ang pagdiriwang ng kasi pag sinabi kasi nating Pasko, ang pinag-uusapan natin is hindi naman yung religion, di ba? Yung culture, yung celebration. Si Para sa Kristo inyo. ang pinag-uusapan si natin Kristo sa Pasko. talaga sa Pasko. Di ba? Merong nangangarap na sanaan niya araw-araw Pasko. Yes. Tama, di ba? So yun ang dapat nating ituro ngayon sa ating mga kabataan, sa ating mga viewers dyan ang tanong, and listeners. Ang tanong, ma'am, ay, pwede bang araw-araw Pasko? Yes. Di ba? Ang sagot, Ang Pasko ay araw-araw. So ngayon, ang tunay na diwa ng Pasko talaga is pagdiriwang para kay Hesus Kristo, ang ating tagapagligtas, di ba? Kailan tayo pwedeng maging araw-araw ang Pasko? Di ba kasi sabi nga kanina ni Sir Welba, ang Pasko ay pagbibigayan, pagmamahalan, di ba? Pag-asa. So dapat araw-araw, sabi ni Pastor Abel Bao sa kahapon, di ba? Yung joy, yun yung tunay na Pasko. Kapag meron kang joy sa puso mo, kasi yung joy nasa heart. Excuse me. Napaos ang paganda nating kahapon. Sana ngayon. Para, alam mo, sir, sabi ni Pastor Abel kahapon, di ba yung joy nasa heart? Kaya nga kanina binigyan ko ng emphasis yung sinabi ni Justin, kagalakan at kasiyahan. Kasi yung kasiyahan, yun yung panandalian lang. Nararamdaman ng ating mga ibang tao sa ngayon na pag sinabi ng December, masaya sila kasi yung 25 darating na, meron silang re-receive na mga gifts. May mga kadalasan yung guest natin last Saturday, very practical, realistic ang kanyang sagot. Ano yung Pasko noon at ngayon? Ngayon daw, yung gifts, di ba? Ang expectation nila talaga yung bonggang-bonggang gifts ang marireceive nila. Hindi na sila nagiging happy kapag simple gift ang nare-receive. So, balikan natin yung sinabi ni Pastor Abel kahapon. Yung about sa joy. Yung joy kasi nasa heart na yun, di ba daw? Kasi yung happiness, yung kasiyahan, panandalian. Pero yung joy, talagang nandyan na yan. Kahit ka malungkot, kahit ka may problema, may joy sa heart mo. Kasi palagi kang nandun, palaging nasa puso mo si Jesus. Tama? Yung faith mo kay Lord, naniniwala ka na nandyan si Jesus. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Ang joy, ma'am, ay yung pag binalikan natin yung kabuuan ng 1 piso, ang joy parang sasabihin natin 2 sentimo yun ng katotohanan, hindi ba? Ang joy, part siya ng Pasko. Yung ang joy, kapag nabuo mo yung piso,
Yun na Oo. yung joy kasi mayroon ng contentment. Buo na yon, Yes. no? Kasi ang Ang joy kasi contentment yon. Kapag hindi ka kontento, Oo. hindi mo yun mararamdaman. Ang kabuuan kasi pinag-uusapan natin si Kristo, yung Pasko. Tama? Tama po. Bahagi ng Pasko, yung kagalakan, Yes. kabanalan, yung joy, di ba? Bahagi yon. So, pag sinabi natin Pasko, wag na tayong lumayo. Si Kristo yon. Ngayon, araw-araw, paano tayo magkakaroon ng araw-araw na Pasko? Siyempre, araw-araw natin kasama si Jesus Yun, dapat. Kaya nga dapat. dapat yung joy nandiyan sa puso natin. Oo. Paano natin makakasama si Kristo araw-araw? Di ba tanong yun? Valid question yun? Ako, si Kristo, palagi kong kasama araw-araw. Kasi- Palagi ko din yan sinasabi sa mga estudyante, di ba? Kahit saan kayo pumunta, alam nyo si Lord nandyan, si Jesus nandyan, kasama nyo. Yeah. Kaya wag iki-question, sabi ko, halimbawa, dadapa ka, ay ano ba to? Pinabayaan naman ako ni Jesus. No, sabi ko may purpose kung bakit ka nadapa. Yan. Di ba? Kasi sino ba si Kristo? Si Christ is ang salita, siya ang word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. No? Si Kristo yung salita ng Diyos siya. Ano ba ang isang salita ng Diyos? Halimbawa, huwag kang magnanakaw. Nagnakaw ka, walang Pasko sa'yo. Kasi si Kristo yung salita, di ba? O pag hindi ka nagnakaw, kasama mo yung Pasko. Kaya ang pinakadiwa ng Pasko ay ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Pagdiriwang kay Jesus mismo. Yes, sino si Jesus? Hindi yun si Sir CJ. Kinopya niya lang yung pangalan ng CJ, di ba? Kapanganakan ni Jesus. Yan. Pero yung Pero bakit ka po, Sir CJ, Jesus? Hindi ka naman December 25 pinanganak. February 19. Actually, Binuking. Actually, yung Jesus ko is nanggaling sa lolo ko. Yung lolo ko kasi December 25 pinanganak. Yung papa ni Papa. Then si Papa is junior. So Jesus the Junior. third 25 din si Papa mo pinanganak. Hindi. Jesus the third ka, sir, ano? Hindi naman. May Jesus the third kami, pero ako Christian, may Christian kasi siya. Oo nga may pala. mga Christ, kasama niya si Christ and si Jesus is Ngayon, talagang perfect yung Ma'am name Ay, niya. i-relate kaya natin yung essence nung Pasko. Di ba ang Pasko, una-una, siyempre, Pagmamahalan. love yun, ano? Kasi expression ng love Pag yun. pinag-uusapan natin, Sir Jason, ang love, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, Sir Welva? Define daw, Sir love, Welva. oo. Kasi pag Pasko, pagmamahalan, Hindi, siguro diba? kasi- Sino ba yung mga dapat nating mahalin? isa, di ba, sa definition natin ng Pasko kanina is, di ba, time for love, time for family. And sinabi kanina ni Sir Jason na may nangangarap na sana daw araw-araw Pasko. Actually, dapat talaga araw-araw Oo. Pasko. Sineselebrate lang natin itong specific holiday for this specific season just to remember yung natin, yung kapanganakan talaga ni Jesus. But kung yung essence ng Pasko ang pag-uusapan natin, tama yun na, 'di ba, isa sa mga essence ng Pasko is yung love. So, pwede naman talaga na pwede tayong mag-love at magbigay ng love at tumanggap ng love sa kapwa natin araw-araw. Kasi so, ibig bakit sabihin, love yung pinag-uusapan natin? Kasi love tayo ni Jesus. Kasi sinacrifice niya, di ba tinubos niya tayo? Isa yun sa kung paano pinakita ni Jesus, di ba, na yung pagmamahal niya sa yes, atin. buo. Oo, kaya nagpakatao siya. Yes. Kumbaga, tinanggap niya yung challenge ng Ama na maging tao, Yan. maging redeemer ng Yes. natin ng mga kasalanan. Opo. So yun, that is part of love ng Ama, love ni Jesus sa atin, kaya tinanggap niya yung Actually, it's not Kaya in return, dapat tayo din marunong magmahal. Actually, it's not more of a challenge kasi ang Diyos Ama hindi china-challenge talaga si Kristo kasi si Kristo talaga masunurin talaga. Ano man sabihin ng Ama, gagawin talaga ni Susundin niya. Kristo. Very submissive si Jesus Christ sa kanyang Ama. So, yun ay expression ng Diyos Ama ng pag-ibig sa tao, Yes. di ba, no? Kasi sakripisyo yun eh. Ibig sabihin, pag nagmahal tayo, dapat buo. Oo. Parang piso. oo. Sabi ni Sir Jason kanina. Na-imagine mo, Ma'am Ay, no? Nung ibinigay ng Diyos si Kristo, tapos pinako sa krus, ano? Di ba masakit din sa loob ng Diyos yun?
Siyempre, sarili ikaw mo. pa naman yung pinapako, anak mo, di ba, no? pinapako. Pinapako yung anak mo pero nagpahinud ang Diyos doon sa puntong yun, ano? So, yun ang halimbawa ng pag-ibig Kaya nga, na itinuturo kapag sa atin. nagmamahal ka, dapat tanggap mo na Magsasakripisyo masasaktan ka. ka Oo. at may isasakripisyo Oo. ka. Tama ba, Sir Welva? Tama yun, Sir Jason, Mamay, na kumbaga, hindi mo masasabing nagmamahal ka kung hindi ka nagsasakripisyo. Oo, Kasi Yan. tama yun. part ng pagmamahal yung pagsasakripisyo. Yan. So, yun, siguro bilang essence nga ng Pasko Ng yung Pasko. yung love. So, part din ng pag-celebrate natin itong Pasko is yun, nagsasacrifice tayo, di ba? Para sa atin mga Roman Catholic, nagna 9 mornings tayo, preparation sa coming talaga ng Redeemer natin. So, yan, commemorate natin yung 9 months na pagdadala ni Mama Mary kay Jesus Christ. So, that's why we have 9 mornings. Yan. Ano ang masasabi nyo, mga ka-campus dyan, sa ating mga pinag-uusapan ngayon? I-comment na sa comment section. Parang, Oo nga. ano ba yung mga sacrifices na dapat mong, na naibigay dapat na nila. gawin kapag ka nagmamahal ka? Oo. Yung pagmamahal naman kasi, hindi naman yung tungkol sa, yung, ano ba yun, Sir Jason? Paano ko ba ito ipapaliwanag? Hindi lang maraming uri ng pagmamahal na hindi lang siya doon sa yan. agape. Sa Merong pamilya, romantic. At yan. mas makaka-relate. Hindi lang romantic ang pinag-uusapan Oo. natin about Filial, love. ganun din. Yan, So, yan. mas makaka-relate ang ating mga tagapakinig kung ibabahagi nila ang karanasan nila sa pag-ibig. Yan. Ano mang klaseng pag-ibig, ano? Kasi yung pag-ibig yan, natutuhan din natin. Kumbaga, yan yung isa sa mga dapat nating matutuhan na yung love ni Jesus sa atin. Kaya ni-redeem nga niya tayo sa ating mga kasalanan. Binigay niya ng buo ang kanyang sarili para sa Ako, atin. sinasabi ko palagi, Ma'am Ais, ang ating mga estudyante bagay nasa critical stage ng kanilang adolescent stage, ano? Pagka kayo nagmamahal, magmahal lang kayo. Ganun kasi ang pagmamahal eh. Hindi ka magsaset ng condition. Dapat walang condition. Walang condition ang pagmamahal. Pag nagmahal Nung ka, nagmahal ka ba, Sir Jason, nag-set ka ba ng conditions? hindi. Ano mo, pag ako nagmamahal, Bigla akong napaisip. Sabi ko, parang nag-set ako ng Hindi, ganito condition. ako, pag nagmamahal ano, Daddy, ako. may nag-set. Parang yung asawa ko nag-set ng condition. May condition. So, dapat Prenuptial. talaga unconditional love. Oo. Gaya ng love ni Jesus saka Iyon love ang ng Ama sa atin, pinakamagandang di ba? halimbawa. Unconditional Oo, talaga. unconditional. Kasi pag may condition, ano nangyayari, Sir Welva? Ano yun? Sa tingin ko, ano yun? Sir Elba? Siguro parang ano lang yun eh. Parang sa friendship, di ba? At hindi- Magbe-benefit ka. At parang hindi siya ganun. buo. Yan, tama. Hindi siya tunay. Kasi ang tunay na pagmamahal, walang isiniset na kondisyon. Ibig mo sabihin, mamahalin kita pero ganito. Pero may Hindi, may oo. condition. Hindi ganon. Hindi yun true love Hindi yun na totoo. tinatawag. Kasi may kondisyon eh. Paano kung hindi mo maibigay yung kondisyon? Hindi Kasi na nung kita mamahalin. nang binigay ni Jesus yung life niya para sa atin, wala naman siyang binigay na Selfless condition, act di yun, ba? oo. Selfless act yun. Yes. So, yun So, sinasabi batiin ko. muna natin ang ating mga viewers, Sir Jason. Si Ma'am Jen Morillo. Hi, Ma'am Jen! Kumusta po ikaw dyan? O para sa iyo, Ma'am Jen, ano ang Pasko? Hello din, mga po. Magandang hapon. Merry Christmas everyone daw po. And sabi niya, genuine love. Yan. Edmar Josh Banwa, good afternoon po. Monica Si Kalingasyon and Trisha May He- Holok. Ayun. Nandyan. Oh, mga Good Apollo afternoon, babies. Trisha. I-share na ang inyong mga sagot dyan kung Good- ano ang Pasko para sa inyo. And agree ba kayo dyan na kapag nagmahal ay dapat buo? Yan. Ilagay po sa comment section. Sabi kanina ni Sir CJ, hindi ka pwedeng magmahal kung hindi ka handang masaktan, no? Ganon yun. Ang pagmamahal kasi parang yellow, hindi pwedeng hiwala yung lamig. 'Di ba? Ang pagmamahal na magkasabay yun i-express palagi. natin yan sa susunod na essence ng Christmas, yung pagbibigayan. Pagbibigayan. When we say pagbibigayan, hindi lang yun yung material na bagay na binibigay natin. Kanina nabanggit ni Sir Welba yung, sabi niya, yung time. Di ba? Yung quality time. Very important yan. So itong ano yan, yung parang yung Christmas season, ito yung parang meron tayong quality time na naibibigay din talaga sa family natin. 'Di ba? Parang paalala din ito na kailangan nyo ng quality time para sa isa't Oo. isa. May tanong kay Sir Welva. Yung parang parang Para lang sa kanya yun, hindi ako sasagot. Okay. Tanong kay Sir Welva. Di ba pinag-uusapan natin, sir, yung ano, yung pagbibigayan, ano? There will be times na tayo nagmamahal at pero kapalit nun ay ano,
alam mo yun, yung sabi mo nga, hindi ka pwedeng magmahal expecting in return. nang hindi ka pwedeng, hindi ka handang masaktan, ano? So, sa tingin ko, lahat tayo dumating doon sa punto na nagmahal tayo tapos nasaktan tayo. Yes, no? agree. Ikaw, Sir Welba, Parang lakas ano mo ko yan, ano? Ako napagdaanan ko din yun eh. Si Ma'am Ai, siguro, ewan ko kay Ma'am Ai kung Ano? napagdaanan mo yun. Oo naman. Di ba, no? Paano ba dapat, Sir Welba? Hanggang ngayon, habang nagmamahal ako, nasasaktan at nagsasakripisyo ako. Paano ba dapat natin, ano ba ang dapat na maging pananaw natin pagka tayo nagmamahal pero despite loving, nasasaktan tayo ng taong minamahal natin, Actually, siguro... whether intentional or not, unintentional. Paano ba natin siya dapat tignan? sa sinasabi mo kanina, di ba, dapat holistic. So, gaya din ng gaya ng love. Kung magmamahal tayo, dapat buo. Part ng pagmamahal, yun nga, talagang masasaktan ka. Kasi, gaya halimbawa, may ginagawang mali yung mahal mo sa buhay. Kailangan mo siyang i-correct. Correct. So, When we say kailangan mahal mo siyang sa buhay, yan yung natin anak. Kasi may mga anak na pamilya. tayo. Hindi, Kaibigan. in general now, Oh, basta in mahal mo. general. Basta mahal mo. Basta taong mahal mo na, Yeah. I mean, may pag-care ka. Oh yes, syempre may pag-care tayo. May Care 104.3. May pag-care ka. So, since na mahal mo siya, ayaw mong mapasama siya, ayaw mong nakikitang nagkakamali siya, so i-correct mo siya. So, part ng yun, showing of love to him or to her is i-correct mo siya. Sabi mo kanina, there will come a times na magkakasakitan kayo dahil doon sa pag-correct mo, baka ma-misinterpret niya or baka iba yung maging dating sa kanya. Correct. And then, hindi niya na naisip na yun pala, kino-correct mo lang siya dahil mahal mo siya. Dahil gusto mong may tama siya na hindi niya mai-continue yung maling akala niya sa sarili niya tama pa yung ginagawa niya, but nakikita mo na mali na, so i-correct mo siya, and that is part of loving that person. Yan. Ayan si Ma'am Sally. Nanonood na si Ma'am Sally. Hi, Hello, Ma'am Ma'am Sally. Good Sally. afternoon. Yan. Kami ay namangha po sa iyo. Sabi niya, hindi yung nag-practice ha. Sabi niya, kasi sabi ko, Ma'am, kung hindi ka po busy, sasama ka po sa tinanong niya ako, sabi niya, anong oras kayo pupunta? Kaya natuwa kami. Actually, mag-attend din sana yan si Ma'am ng parents class graduation ni Ma'am Evelyn. Nauunawaan naman ni Ma'am Evelyn, naghati sila ni Sir Mike. So kasama natin na kay Ma'am Sally, walang practice pero todo bigay doon sa first and last practice ng presentation. Yan, Ma'am Sally, para sa iyo po, ano ang Pasko at sumasang-ayon ka po ba na ang love ay walang kondisyon dapat? Yan. Good afternoon, Ma'am Sally. Si Jeric. Monica, mayroon ding sinabi Sir Jason. Sabi niya, ang Pasko para sa akin ay panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan at pasasalamat. Yan. Okay. Pero Ma'am Sir Jason, Yes po. kanina pa tayo nag-uusap about sa perception ng Pasko. O, doon na tayo sa love May kanya-kanya and then tayong perception di ba pagbibigayan. Yes. ng Pasko or ng Christmas. But would you agree ba kung sasabihin natin na itong kanya-kanya nating perception ng Pasko is nai-influensya ng mga cultural traditions natin or differences. Yes. Kasi kung titingnan mo kahit sa ang sulok ng mundo, di ba, magkakaiba tayo ng kung paano natin sineselebrate yung Pasko. Dito sa atin, di ba, from September 1, feel na natin yung Pasko. Samantalang, di ba, sa ibang bansa or sa kahit na D-Day, yung sinasabi na natin na December 25 natin sineselebrate, parang wala lang, normal days lang. So, parang sinasabi natin na yung perception natin ng Pasko is ini-influence talaga siya sa cultural tradition natin. Kaya dito sa atin, 'di ba, bilang mga Pilipino, may tradition tayo, may mga cultural traditions tayo na kumbaga para maipakita natin kung paano natin i-celebrate yung Pasko is nakadepende sa tradition natin, gaya ng Sa culture. sa culture Yeah. natin. Kung Part saan na tayo dyan is nabibilong. tama. Part yung 'di ba pagsisimbang gabi natin. Pag no Noche Buena, and pinakamasaya dito yung gift giving, di ba? Kahit na hindi ka maka-receive, yung makapagbigay ka lang sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Masaya na yun sa part mo. Bilang and part yun ng tradition. So kumbaga, yan para sa akin, I mean,
ang perception natin ng Pasko is nakadepende or nai-influence talaga siya sa cultural traditions natin. Ang sa akin Sir Welba, Ma'am Ay, ang kultura, may iba-iba tayong kultura, no? Pero may iisa tayong Diyos na dapat sinusunod. Ang kultura 'yon. Irerespeto natin 'yon. Pero bilang isang Kristiyano, kung tayo tagasunod ni Kristo, isasantabi natin ang kultura kung ang sinasabi ng Biblia ay ganito. Kaya dapat we So, understand kung ano yung kultura ng bawat isa. pero ang bottom line nun, kung Kristiyano ka, Biblia ang batayan mo. Kasi di ng ba ang Pasko. isa sa essence pa din ng Pasko is yung pag-uunawaan, papasok yun doon sa pagbabahalan. Ano yun? Part yun ng kabuuan, ng yung pag-uunawaan. Kasi, Parang ganito, yun Ma'am yung sabi Ay. ko kanina, kahit ano yung religion natin, pero papasok tayo doon sa understanding of culture, sabi ni Sir Mike. Kung ano yung culture ng bawat isa. Yung sinasabing we can agree to disagree. Yeah. We can agree to disagree. And we always respect naman yung culture ng bawat isa kung yung paniniwala. Oo naman. But we are talking about Christianity kasi we're all Christians, Yes po. Bukod naman doon sa hindi Kristiyanong na grupo, Ngayon, Kasi dito sa CARE 104.3 DWAY FM, hindi nyo po mafe-feel kung ano man ang inyong religion, saan man kayo nabibilang na sektor ng lipunan, ay welcome na welcome po kayo dito. So, Diba? ang gusto kong punto, Sir CJ, bilang Kristiyano, meron tayong, pag sinabi ko sa iyo, Ma'am Ay, Sir CJ, na ito, ang taas nito ay 2 metro, no? Tapos sinabi ni Ma'am Ay, hindi, 1.5 lang yan. Magkaiba ng perception. Tapos sabi ni Sir CJ, hindi, 3 metro yan. Tama? Paano tayo makakaroon ng isang common ground? Kailangan natin sukatin. Ano ang panukat dyan, sir? Hindi ba metro? At pag sinukat natin ng metro yan, nakita natin 1.5, tama pala si Ma'am Ay. Kaya sa madaling Bakit? sabi, iba-ibang religion natin, pero iisa ang pinaniniwalaan tayo. May iisang Diyos na Ang punto doon, ganito Ma'am Ay, ang punto Ano doon. yun? Bakit tama ka? Kasi meron kang pinagbatayan. At sumang-ayon tayo sa pinagbatayan, di ba, yung metro. Ngayon, ang Kristiyano, ang pinagbabatayan natin ang Biblia. Di ba? So, merong kulturang ganito. Sige, of course, we respect all the cultural differences, no? Yes, But of as course. Christians, ang sukatan natin ng ating pananampalataya, Biblia. No? So, pag sinabi ng Biblia, ang Pasko'y si Kristo, yun ang ating sukatan. Ano man ang kultura natin, pagka lahat tayo Kristiyano, dapat sumang-ayon tayo doon sa sinasabi ng Biblia na ang Pasko ultimately si Kristo talaga yun. Yes po, ang Pasko ultimately ay si Kristo. Pero yung image ni Christ, yun yung binabahagi sa atin. Kaya napasok tayo doon sa love. Kasi yung pag-sacrifice niya ng sarili niya, yun yung papapakita ng love niya sa atin. Which brings us to the next essence. Yes, so next essence, pagbibigayan. Ngayon naman, hope. Yung pag-asa. Kung babalikan natin yung sinabi ni Pastor Abel, kayong dalawa, ako hindi ko yun talaga. Ang ganda nun kahapon, yung gold, silver, bronze, and participation. Ang dami kong realization kagabi, nakatulog ako mga 11. At umuwi pa ako, hindi pa ako sabi ko, Ate Mel, ano nga yung Bible verse po yun? Kasi hindi ko nakita, kasi nakafocus ako doon sa sinasabi ni Pastor. Di ba doon ko lang na-realize, dati di ba pag gold, silver, bronze, or participation, yung parang wala lang na meaning yun sa akin. Pero dahil kay Pastor Abel kahapon, di ba sabi niya, binigyan niya ng meaning yung medals. Na napakagandang i-share natin sa ating mga viewers and listeners ngayon. Na kapag ka-gold ka, yung gold, yun na yung sinasabi ko, meron ka ng joy. Kasi contentment. Yan. Yung silver, sabi nga ni Sir Welba kanina, pinakamalungkot yun. Kasi bakit, Sir Welba? Yun yung, hindi mo naabot yung goal mo, di ba? Yun, happiness lang siguro yung na-feel niya. Then yung bronze, hindi din yun yung pinakamalungkot kasi meron pa siyang may chances pa ng ganon. Then yung participation, ano din yun? Para siguro, ang na-pick up ko doon kay Pastor kahapon, di ba, na either gold man na nakuha mo, silver man na nakuha mo, or bronze man nakuha mo, or just mere participant ka, wala ka mang nakuhang medal. Parang ang sinasabi lang doon is kung lahat kayo nag-enjoy. Yan. Yun nga, lahat yung kayo realization. lahat tayo nag-participate doon sa game.
naging masaya ka, Yan. naging masaya yung in-enjoy mo yung laro. Yes. So wala kang Kumbaga sa buhay natin, yung hindi mo yung competition alisin mo Yan. sa isip mo. Yun pinakamagandang na natutuhan ko na kapag meron kang goal sa buhay mo, i-enjoy mo lang. 'Di ba? Pag simikapan mo. Tapos kung may mga sinasalihan itong ating mga students natin, wag palagi mag-i-aim na mag-gold ka. Just enjoy kung ano yung sinasalihan mo. Kasi kung ano yung para sa iyo, ibibigay yun ni Lord. 'Di ba, in example niya yung sa Olympic? Doon tayo ay papasok yata sa point na mere presence saka yung placement na yung kasi 'di ba sa tingin ko kasi yung presence ay mahalaga kaysa sa placement. Kumbaga, yun, i-compare na natin kanina yung iba-ibang medals with just mere participant. So, pag sinasabi dito sa atin na yung mere presence is mas mahalaga kaysa sa placement. Yung pagiging present lang na makasama ka doon sa competition, makasama natin yung mga mahal natin sa buhay, kung i-relate man natin sa Pasko, na tunay nagbibigay talaga sa atin ng kahulugan ng kung ano talaga yung Pasko. Tulad din ng di ba may mga nagsasabi na ang Pasko daw ay hindi tungkol sa mga regalo, kundi tungkol sa mga taong nagbibigay ng pagmamahal. So, kasi yun si Jesus. So parang ganun, ibalik lang natin doon sa presence and placement. So siguro mas maganda din natin itong ipa-realize sa mga kakampus natin na mas mahalaga yung presence kesa sa placement. So either man sa games man yan or sa Pasko na nire-relate natin. So mas maganda pa rin na piliin natin yung presence kaysa sa placement. Tapos palagi nating pipiliin na maging masaya para sa iba. Hindi lang para sa ating sarili palagi, 'di ba? Kasi isa din 'yun sa pinapa-realize natin essence ng Christmas, 'di ba? Ang maging masaya para sa iba. Kasi yung kasiyahan mo, yung joy mo, kusaya na darating sa'yo at mararamdaman mo. Isa sa mga essence, Ma'am Ice, yung pagpapatawad. Yes po. 'Di ba? So, pag-usapan natin yung pagpapatawad sa mga pagkukulang ng ibang tao. Yes. Paano ba tayo dapat magpatawad? Ikaw, Sir CJ, paano ka pa nagpapatawad? O kasi 'di ba si Eva at Adan, si Eve and Adam, 'di ba? Nagkasala pero pinatawad. Ang sabi nga 'di ba, kung ang Diyos nga daw ay nagpatawad, sino ba naman ako na nilikha lang niya para hindi magpatawad? Pero human as we are, 'di ba? Parang ang hirap din, 'di ba, na bilang tao na hindi madali para sa atin. Lalo yung gravity ng nagawa sa iyo, no? Parang hindi madali para sa atin na magpatawad. Kung magpapakatotoo ka talaga, yung pagpapatawad minsan mahirap. The mere fact lang nababalikan mo lang yung ano ba yung reason bakit ka nagalit? Bakit So, parang andun ka sa point na papatawarin ko ba siya o kakalimutan ko na lang? Kasi sabi nga nila naman, 'di ba, na kapag kinalimutan mo na, ibig sabihin pinatawad mo na siya. Kahit hindi pa outward mong sinabi na pinapatawad na kita, basta kinalimutan mo na kung ano man yung pagkakamali niya, then yun, pinapatawad mo na siya. Ano ang nagtutulak sa iyo, Sir CJ, para kumbaga magpatawad ka ng lubos? Sa akin siguro, kung sa isang tao nakita ko lang na sincere yung kahit hindi pa nga niya sabihin na na humihingi siya ng kapatawaran, sa mga gestures lang niya na kumbaga kahit hindi niya sabihin, tapos nakikita mo na parang sising-sisi sa ginawa niya o sa pagkakamali niya, ina-acknowledge niya yung pagkakamali niya. So siguro yun nga, sino ba naman ako para hindi magpatawad? Kung si Kristo ibig mong sabihin, pagka tayo nagpatawad, back to zero ka. Yeah. You will go back to where you were, yung relasyon mo doon sa tao. Ganun ba ang iyong pananaw? Pero parang ang hirap din sa din, challenge din para sa atin yun, 'di ba, na 'di ba? Once kasi 'di ba na betray ka. Parang ang hirap na ulit magtiwala. Kumbaga pinatawad mo siya. Pero yung titiwalaan mo ulit siya gaya ng dati, parang mahirap na, 'di ba, ibalik. Parang sinasabi nga, 'di ba, nila yung broken glass. Yes, mapifix natin yung broken glass into whole again, but yung
ano yun, yung lata, lamat ng ng broken glass is andyan. So hindi siya makukuha ng mere sorry, hindi siya makukuha ng kahit na fix natin siya, andyan pa rin yung lamat. I would like to share something. Yung merong ganitong sa Biblia, yung tinanong si Kristo, Panginoon, makailang beses bang magkakasala ang aking kapatid at ilang beses ko ba siyang patatawarin? Ang sabi ni Kristo, hindi ko sinasabing makapito, kundi makapitumpong-pito. Hindi ko sinasabing 7 times lang, kundi 70 times 7. So, ilan yun? Di ba? 70 times 7. Ngayon, ang sabi, ang nagpapatawad, lumilimot. Di ba? So, halimbawa, may nagkasala sa'yo, si Sir CJ, no? Mahal mo yun, no? Nagkasala sa'yo isang beses. Kung susunod ka ngayon kay Kristo, ang sabi ni Kristo, hindi ko sinasabing makapitumpung-pito. May obligasyon ka bang magpatawad? Meron, tama? Ngayon, pag nagpatawad ka, ikalawang obligasyon mo, lumimot sa pagkakasala. Tama? Ngayon, pero tandaan mo, Sir Ekal, si Eva at Adan, doon sa kanila nagsimula ang kasalanan at katuparan ng plano ng Diyos. Tama ba? Ngayon, lumimot ka, no? Ang tanong, ay nakagawa ulit siya ng kasalanan sa'yo. Pangalawang beses. Di ba? Tapos, pinatawad mo. Ilan na ang kasalanan niya sa'yo? Ako hindi nagbibilang ng kasalanan. Di ba? Kasi pag lumimot ka, wala kang ibibilang na kasalanan. So, palaging zero. So, sinasabi mo back to zero na. Oo. Palaging zero yon. Nagpatawad ka pero pag sinabi, pinatawad na nga kita, pero wag ka lang magpapakita sa akin, ay wala pa yun, hindi ka pa nagpapatawad doon. Di ba, no? So, pagka tayo, sa ating mga ka-Carians na nakikinig, pagka tayo, halimbawa, nagpatawad, sinasabi natin nagpatawad tayo, pero may andun pa rin yung galit. Ay, nako, you ask yourself kung genuine wala ba. yun. Kasi, ang mahalaga dito kasi, Ma'am Ay, Sir CJ, kung paano tayo nagpapatawad, yun din ang magiging batayan ng Diyos pagka tayo humingi ng tawad sa Kanya. Paano ba ang pagpapatawad, Sir Ekal? Ang pagpapatawad kasi ganito. Sabi ni Ma'am Ella, Sir Ekal, forgiveness is to move on and learn from that experience. Wow, thank you, Ma'am Ella. Kasi parang si Jesus, di ba? Pag sinabi niyang pinapatawad na kita, hindi niya na tinitingnan kung ano pa yung past mo. Lahat, di ba? Lahat ng mga characters natin sa Bible, gaya ni Mary Magdalene, kung titingnan natin yung past niya, di ba, is siya. Pero nung sinabi ni Jesus na pinapatawad na kita, wala na lahat. Limot na. Wala na yun. Ganun ang pagpapatawad na genuine talaga. Pag nagpatawad ka, wala nang balikan doon. Pag nagkamali siya ulit, wag mo nang babanggitin yung unang kasalanan niya kasi dapat limot mo na yun eh. Di ba? No? Yun. So, forgiveness. Doon naman tayo sa hope. Sige, hope. Pagkatapos mo patawad, meron na tayong hope. Pag-asa. Di ba? Muling nabuhay si Kristo. Malapit na yun ng pag-asa sa Rawis, di ba? Nandito tayo sa Arimbay. Ang CARE 104.3 DWAY FM. So, talking about pag-asa. Paano natin i-relate mo yung pag-asa ang pag-asa, ang pag-asa, ito yung mga bagay na na hinihintay. Pag-asa yun no? Yung mga bagay na hinihintay. Di ba pagka meron tayong inaasahan, meron tayong pag-asa na makikita yun, ano? Ang pag-asa natatapos pag nakita mo na yung bagay na hinihintay mo. Di ba, no? So, pagka tayo, halimbawa, nagpatawad o nagpatawad tayo, sabi ni Ma'am Ay, ang sunod ay pag-asa. No? Anong pag-asa meron doon pagka tayo nagpatawad? Magiging maganda uli. Ang anumang nagkaroon ng lamat or whatsoever, magiging maganda uli ang inyong pagsasama. Pero sa akin siguro, Ma'am Ay, Sir Jason, pag sinabi natin yung pag-asa, is naka-anchor siya sa faith. Yes. Kasi hindi ka naman mag-hope, hindi ka mag-hope kung wala kang faith. Yes. So ibig sabihin, nag-hope ka kasi may faith ka. So parang babalik lang tayo dito sa sa sinasabi mo kanina na common ground natin is yung Bible. Despite kung magkakaiba man tayo ng belief, kasi hindi naman sabi, di ba, nasa Bible din hindi yung religion yung makakapag-save sa atin. Yes. Kung hindi, yung faith. Magkakaiba man tayo ng religion, walang kasiguraduhan kung itong religion ko or itong religion mo or itong religion ng kung sino pa man ang makakapag-save sa atin. Kung hindi, yung faith natin, di ba? Anyway,
kahit ano man yung religion natin, iisa lang naman yung Diyos natin, di ba? Yes. And that is faith. So, parang ganun. Ang religion kasi sa Greek word religare, ibig sabihin muling pakikipag-ugnayan sa Diyos. So hindi natin pwedeng alisin yung relihiyon o yung pakikipag-ugnayan sa Diyos, no? Kasangkapan kasi 'yon. Sinabi ni Kristo 'yon sa sa Bible. Ang tunay at dalisay na relihiyon ay ito. May definition siya ng tunay na at dalisay na relihiyon. At ito ang ganda ng ni Ma'am Yvette Pao, Sir Jason. Sige. Andiyan si Ma'am. Basahin natin Ma'am yan si Yvette. Ma'am Yvette. Hi, Ma'am Yvette. Hi, Ma'am Yvette. Batiin niyo si Ma'am Yvette at saka si Hi, Ma'am Ma'am Melissa. Kanina ko yung gustong sabihin talaga, ang forgiveness is a process. So sabi muna ni Ma'am Yvette, ayan, love is forgiveness. Christmas is about the birth of our Lord Jesus Christ. If we repent and accept Him as our Savior, the Lord forgives and accepts us. And sabi naman ni Ma'am Mel, yan si Ate Mel, forgiveness is also a process. Habang may pain pa, keep forgiving a specific fault until wala ng pain. Ibig sabihin, fully mo na siyang na-forgive. You may not forget the fault, but you heal from it. But you heal from it by the grace of God. Yan. Thank you, Ma'am Mel and Ma'am Yvette, sa pag-share ng inyong Okay. Yan. Sige. Saan Nandito tayo? sa hope na tayo. Sabi ni Ma'am Ella, hope is a quiet strength for us to the hindi ko na mabasa, Sir Ekal. Ma'am Ella. Palabo ng aking mata. Positively. Yan. Kanina nababanggit ng ating mga campus, may nag-comment, hope, love daw is, ito yung sabi niya, pag nagmahal, dapat buo para pag nasaktan ka, at least wala kang regret kasi you gave your all. Kasi nagmahal ka. Hindi ka naman siguro masasaktan kung hindi ka nagmahal, di ba? Part yun palagi, no? Hindi mo rin kasi si Jesus baga pinako sa cross. Hindi mo, sir, masasabi siguro na nasasaktan ka kung hindi mismo yung minamahal mo ganito yan, nanakit sir. sa'yo eh. Sabi ni Ma'am Sally, wait lang kayong dalawa muna dyan. Sabi ni Ma'am Sally, kausapin natin ang ating mga kakampo. Sabi daw Sally, hope is sense that the future can be brighter than the present. Yan. Would you agree with this? Sabi, the level of pain is equal to the level of love. Kaya kapag ako nagmamahal ako, palagi ako nagtitira Diba? sa sarili. Kung gaano mo siya kamahal. Gaano hindi ako kataas yung level nasasaktan ng siguro, pagmamahal Sir mo, Jason. ganon din Ganon din yung yung taas pain. ng pain. Kasi kung wala kang naramdamang pain, so ibig sabihin hindi ka rin nagmahal. Diba? Hindi Pagka may isang tao na hindi. Ibig sabihin, Sir Welva, nagmahal ka talaga kasi nakaramdam ka ng pain. ng pain. Ikaw, Sir Jason, di ba sabi mo nakaramdam ka din ng pain? Nadadala na ng epidemic. Nagmahal ka. Oo naman, siyempre. Pain reliever. Ang pain reliever Tama dyan si Ma'am talaga. Sally, di ba? Hope is sense that the future can be brighter than the present. Kaya nga sabi sa kanta, may liwanag ang Pasko. Yes, so ano ngayon ang hope natin? Actually, magkakaroon ka lang ng magandang liwanag doon sa hope mo kung yung paglakad mo nasa liwanag din. Yun. Ano yun Parang Ano ang ibig sabihin yung sinabi nun, ni sir? Ma'am Sally, ano yun? Totoo yun, no? Pag nilagay mo sa perspective ng, paggawa ng mabuti, di ba? Aasa ka din ng mabuti. Di ba, no? Ang pag-asa kasi, may pag-asa kasing, alam mo yun, yung sayang na pag-asa. Yung akala mo kasi, ginawa mo siya ng tama, pero hindi pala. Kaya babalikan nyo yung shinare ni Pastor, Abel Bao sa kahapon. Na kahit ano ka lang doon, participant ka lang, pero nakaramdam ka ng galak kasi yan. Yun, may pag-asa ka na makaka-gold ka next time, di ba, Sir Welva? Parang bottom line lang, Ma'am is pwede nating sabihin na yung Pasko is hindi lang tungkol sa competition, kung hindi tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa. Pagpapatawad. Yes. At binanggit kanina ni Sir Jason, di ba, na yung liwanag. Ang minimi natin doon sa liwanag, di ba, is mismo si Jesus. Siya yung liwanag, di ba? Sa kadiliman, dumating yung liwanag nung pinanganak si Jesus. Biglang nagliwanag. At siya yung naging liwanag ng buong mundo. Yes. Ibig sabihin, andyan na yung Redeemer natin. Actually, yung promise kapanganakan na, ni Kristo, yun yung hope natin, di ba? May tanong sa ating tatlo.
Oh, sabi ni Ma'am Ga- Ella, wait lang. Sabi ni Ma'am Ella, yan, sabi nga, when there is love, there is pain. Yan. yun Sabi nga, naman ni oo. Ma'am Mel, ni Ate Mel, hope is really what makes us want to live another day. Hello, Mami Gavi, para sa iyo, ano ang Pasko? Yan, i-comment Ayan. na. Ang tanong, di ba lahat naman tayo, may mga nakakasama tayong nakakapagdulot talaga sa atin ng sama ng loob, ano? Pain. Sorry po, Sir Pwedeng Jason. ngayon, pwedeng ngayon, o kahapon, o mga ilang taon na nakalipas, Yes. meron sa ating nakadulot ng sama ng loob. Minsan, yung gravity talagang sobrang taas ng gravity. Gaano tayo kahanda magpatawad ngayon? 1 to 100%. Sa mga hindi pa po dyan, mga kakampus, nakakapagpatawad at nakakapag-move forward sa ating mga sama ng loob, sa mga nakasakit sa atin. Handa na ba tayo ngayong Pasko sa kapanganakan ni Kristong magpatawad at limutin na po ang dapat? Siguro, Ikaw, ano, Sir CJ, siguro, ilan? 1 to 100%? Siguro, Sir Jason, kung ako yung tatanungin, sa ngayon, dapat 100% na ready ka nang magpatawad. Kasi, Life is short. Tama, life At is saka, short. merong ganitong kasabihan, why would you punish yourself because of other people's mistake? Yan. 'Di ba? Kasi pagkalimbawa, siya ang nagkasala sa iyo, pero hindi ka naman nagpapatawad. Why are you punishing yourself? O yun yung sinabi ni Ma'am Sally, Sir Jason, sa Sun Valley sa ano natin, year-end performance Di ba, no? review. Pero- sabi ni Ma'am Sally, ano yan, bakit pa kaya tayo pinapunta dito ni Ma'am ang layo-layo ng venue? O sino na yung nagkukos ng stress? Tayo sa sarili natin. Pinapunish natin yung sarili natin. Hindi naman si Ma'am Sally yung nagpapunish sa atin, di ba? Gawin nating realistic yung example Ako, I have to natin be para true, madali no? maano. I have to be honest with you. Ako ganun din, I am punishing myself din. Kasi meron mga taong nagkulang din sa atin. O si Ma'am Ella Pero- hindi pa daw handang magpatawad ngayong December 2025. Di ba, no? Sabi nga ni Ma'am Ella, it's a process. Kasi Sir Jason, kasi hindi natin alam kung kailan tayo yung time. kailan tayo babawin Pero- kasi, 'di ba? So dapat ready tayo. So Pero ito, sir, ang aking ano kasi. Ito na muna ang tanong ko sa inyong dalawa. Di ba? Pagpapatawad ang pinag-uusapan natin. Ang tanong natin, handa na ba tayo magpatawad ngayong Pasko 2025 bago matapos ang 2025? Ang tanong ko, nakapagpatawad na ba kayong dalawa? Ito ang ako muna sasagot. Sagutin muna ako. Oo. Ang human as we are nga, ano, meron kasing mga punto na parang ganito, nung nagkasala si Adan, sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Ang ibig bang sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan? Alam ng Diyos yun. Tinanong pa niya si Adan, nakakain ka ba ng bunga? Ibig bang sabihin, hindi alam ng Diyos na kumain si Adan? Alam ng Diyos yun. Pero bakit kailangan niyang itanong? Kailangan kasi manggaling sa tao yung pag-amin ng kasalanan. Kailangan ng confirmation. Tama? Halimbawa, meron tayong may nakapanakit sa atin. Ipapatawarin mo ba siya? Wala naman daw siyang kasalanan yan. Papatawad ko. So, di yun ba, nga, no? parang ang hirap, di ba, na hindi nga niya ina-acknowledge yung kasalanan niya tapos papatawad. Pero Sir Jason, siguro mas maganda pa rin yung yun nga, na kahit hindi i-acknowledge man niya o hindi, Magpatawad pa din tayo. Magpapatawad. kasi yun nga, parang Ma'am Ella, makinig ka. hindi ikaw yung hindi ko yung mawawalan, di ba? Kapag nagpatawad ka, sino nagpapunish ng yung sarili lang niya. May sama pa rin siya ng loob, ikaw wala na. Kasi meron sa Biblia. Masaya ka na, siya hindi pa. Meron ganito sa Biblia, Sir CJ, yung bago ka maghandog ng alay mo sa dambana, naalala mo na merong hinanakit sa iyong kapatid, iwan mo ang iyong hain. Puntahan mo ang iyong kapatid, makipag-usap ka sa kanya. Kung magkasundo kayo, humingi ka ng tawad, magkapatawaran kayo, na ipanalo mo yon. Pero kung hindi, at least ikaw gumawa ka ng paraan para kayo magkasundo. Ito sabi ni Ma'am Sally, Sir Jason, ako ay laging handang magpatawad dahil ayokong pahirapan ang sarili ko. Besides, kung ang Diyos ay nakakapagpatawad, tayo pa kaya with peace sign. Yun ang nakakahiya, Sir CJ at saka Ma'am Ai, pagka tayo nagmamatigas tayong magpatawad. Ngayon, ang Bakit? tanong ko naman sa inyo, sinasabi niyo nakapagpatawad na kayo, ano ba ang pakiramdam kapag ka nakakapagpatawad tayo? Para ka lang
binitawan mo yung napakabigat na load sa ano mo. Tingnan mo Sir Jason, ngayon 'di ba, nag-glow ka. Ang ganda-ganda mo sa screen. Kala ko ang sasabihin ni Sir Jason, ready ka na ulit masaktan kasi nagpatawad ka na. Ready ka na ulit sa panibagong Parang tanong mo yun sa sarili mo, Sir Welton. Ready ka na uling masaktan kasi nagpatawad ka na. Di ba tingnan niyo yung mga mukha ninyo sa screen? Ang sasaya nyo kasi nagpatawad kayo. Although it's a long process, di ba? Nakakaya Pero kasi. tatandaan natin, life is short. Yan. Kasi parang pagmamataas sa Diyos pag hindi tayo handang magpatawad no? Kasi pag hindi na tayo handang magpatawad, dapat hindi ka na pwedeng magkasala. Di ba ganun yun? Sabi ni Sir Abel, makinig kayo. The root word of forgiveness is give. So it meant to give. It's not for us to keep, but for us to give. So magbigay ng pagpapatawad. Forgive. So, 4 na pagpapatawad ba yun? Forgive. Joke lang po, Pastor. Yan. Ang ganda-ganda lang sinasabi ng ating mga kakampus. Nakakatuwa. Ang gandang pag-usapan, di ba? So, ngayong Pasko, ngayong 2025, bago po matapos mga kakampus ang year 2025, Sir Welba and Sir Jason, sana po ay magkaroon tayo ng love, forgiveness, joy, and hope ang bawat isa sa atin. Diba? Yung quality time with family, napakahalaga din po noon. Matuto tayong magkibit balikat. No? Yun yung palagi kong request. At magkagat-labi, sabi nila. Na quality time. It's not the material things na pinoprovide sa atin, di ba? Binibigyan tayo ng pera, ng gift, ng ganyan. Pero iba yung quality time. Ako kasi very simple lang, ko sa life. Yun yung, sabi ko, ako simple lang ang gusto ko. Yung basta yung joy na nararamdaman ko, nandiyan na yun eh. Wala akong ina-expect na any material things na ibibigay sa akin tuwing Pasko. Mas masaya ako kapag ako yung nagbibigay. Totoo yun po, maganda mga yun. Campus. Yan. Sabi, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. And then, feel ko naman yung blessing, talagang, hindi ko yun ine-expect in return. Talagang I just want to give. Hanggat meron ako, kahit nga wala na din ako, hanggat may kayang magbibigay tayo. And in return talagang mafe-feel mo yung presence ni Lord nandiyan, hindi ka pababayaan. Di ba, Sir Ekal? Totoo yun. Yan. Parang ako doon sa shinare ni Pastor Abel, ako yung participants. I always cheer for others. Yung mga tagumpay nila. Palagi ako masaya sa kanila. Yes, totoo po yun. Ang akala nila, plastic-plastikan lang, joke lang. Totoo po yun, mga kakampus. Masaya ako sa tagumpay ninyong lahat. Yan. Parang kanta yun ni Angeline Quinto. Ikaw, Sir Jason. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko ay kayo. Thank you, ang babait ninyo. Sabi ni Ma'am Sally, forgiving is forgetting the act that caused us pain and learning from that experience so that it will not happen again. Yan, totoo yun. Yun din yung dapat isa sa mga lessons natin na dapat kapag nadapa ka, meron kang natutuhan, di ba? Nasaktan ka, yung learning mo from that pain. Yan. Yun yung i-carry mo. Yung learning, hindi yung pain. Yan. Sabi ni Ella, Merry Christmas mga kakampus, handa na siyang magpatawad. Yan. Sabi pa ni ito si Sir Aral Kali kasi yung Facebook niya. Teacher din ito si Sir. Sabi niya, practical ang pagpapatawad, nakadadagdag kasi ng wrinkles pag nagtatanim ng galit. It's basic to acknowledge our anger. It's normal. Then we go to God and ask Him to help us manage our anger or any yun, Sir Jason? Ako, basahin ko. Basahin mo, parang nakakadagdag kasi ng wrinkles pag nagtatanim ng galit. It's basic to acknowledge our anger. It's normal. Then we go to God and ask Him to help us manage our anger. Nakakatulong sa pagpapatawad is to have accountability partners who can provide a safe place to share what we feel. They can also pray with us and encourage us towards the path of forgiveness, both sa nakasakit sa atin at sa sarili natin. Minsan, kakapasensya without really processing your anger na ipon at nagiging hate or rage yan. So, the best talaga, pag mag-hold sa'yo ng accountable,
Forgiveness doesn't mean trusting the one who hurt you. You will never forget what happened, but say nahil ka. Saan ba yan? Nandiyan na yung Nahil ka, healing. o nahil ka na, is that when you remember the pain, the cause and the agent of pain, wala na yung sakit. Scar na lang. But as long as the wound is fresh, you need to continually apply medicine till you are healed. Sa katulad ng pag-release of forgiveness, each time you remember what was done to us. Yan, naaalala mo kung ano yung nangyari. Wala ka nang nararamdaman na sakit. Ibig sabihin yung forgiveness, nandun na. Nandun na. Pero naaalala mo yun, nasasaktan ka pa yan. Nasa process ka pa ng healing. Di ba, Ma'am Ella? Bakit si Ma'am Ella? Yan, mga ka-campus. Yan, Sir Jason. Okay. Ano na po ang ating Ang final takeaway na ba tayo? Yes. Alright, according to Thessalonians 5:17, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama sa sinuman, kundi laging sikapin ang mabuti sa lahat ng tao. Laging magalak, magpatuloy sa pananalangin. Ayon dito, tayo'y inaanyayahan na huwag magbalik ng masama sa masama, kundi laging sikapin ang mabuti sa lahat ng tao. Laging magpasalamat at huwag mawala ng pag-asa sa pananalangin. Opo, kaya paliin laging maging mabuti. Yan, so ngayong Pasko, hindi lang regalo at dekorasyon ang mahalaga, kung hindi ang ating puso at ang ating pagkilos sa kapwa. At dito na naman nagtatapos ang isa namang makabulang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel na ginagampanan sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli ako si Irene Ruga At ako naman si Jason Echo. na nagsasabing maging konektado. Maging inspirasyon. Dito lang sa Campus Campus Connect. Connect. Merry Christmas everyone, Thank mga you. campus. Thank you, Sir CJ. Sir Merry CJ, Christmas. thank you.